Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat. At salamat sa Diyos sa isa pang muling mabuting pagkakataong ibinigay sa atin upang tayo po ay makapag-usap, makapag-aral ng mga salita ng Diyos na nasa Biblia, na nakasulat sa Biblia. Dahil dito po sa Brad Rob Channel, let's talk about the Bible. Ayan. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. At muli, meron tayong isang mabuting pagkakataong muli na atin pong magagamit upang kahit papaano ay makapagbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, napakahalaga sa buhay ng isang tao na matuto tayong magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Kasi yan po ay nakasulat sa Biblia. Basahin po natin mga kapatid. Dito po sa awit 1 at 1, ganito po ang nakasulat. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Ayan, mga kapatid? Sa Biblia po pala, mga kapatid, nakasulat na ang kapalaran ng isang tao, no? Sabi sa Biblia, mapalad ang tao. Sa English, ito ang ibig sabihin ng salitang mapalad. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So, ang kapalaran natin o sa English ay pagiging blessed natin. Kung gusto nating ma-bless tayo, alam nyo, maraming mga tao ngayon, ang dami nilang ginagawa no, para makahanap sila ng blessing ng pinaniniwalaan nilang Diyos. Ang mga kapatid natin o ang mga kababayan po nating mga Muslim, meron silang tinatawag na yung sila, meron silang ginagawa na paglalakbay papunta sa Mecca, no? Ginagawa nila ay parang pilgrimage na sinasabi sa ayan. So ang mga Muslim, meron silang ginagawa yung Haji na tinatawag. So Hajj is the annual Islamic pilgrimage to Mecca in Saudi Arabia that is required once in a lifetime of every Muslim who can afford it and is physically able to make it. Ayan. So, merong ginagawa yung mga Muslim na Haji, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, no? Haji, na kung saan they go to Mecca, para sila ay manalangin doon sa lugar ng pupuntahan po nila, no? Yun ang para sa kanila ay maging blessed sila, no? Meron din naman yung mga devoted na Catholics, meron silang ginagawa na pagpunta sa Holy Land, kung saan pumupunta sa Israel para makita naman ang lugar kung saan nabuhay ang ating Panginoong Kristo, ang mga apostol. Marami pong ginagawa ang mga tao ngayon, maging ang mga Chinese, 'di ba? Meron silang feng shui, no? Kung saan meron silang mga paniniwala sa bagay-bagay para ikaw ay huwag malasin, no? Para ikaw ay huwag malasin at ikaw ay maging swerte o mapalad para sa kanila. Pero alam niyo, mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, naglilingkod ka sa Diyos, ang sabi sa Biblia, mapalad ang tao. Basahin ulit natin ito sa ang dating Biblia. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Yan, isa sa paraan pala para maging mapalad po tayo, mga kapatid. Hindi tayo lumalakad pag ang payo ay nanggaling sa taong masama. Pag alam mo at sigurado ka na yung tao na yan ay masama, kahit payo pa yan, no, yung ibinibigay sa'yo, payo, kung alam mong masama yan, biblically, hindi mo dapat yan sinusunod. Kasi mapalad ang tao. Kasi ganito yan,
Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Baliktarin mo siya. Paano pagka ikaw ay ang lakad mo, ang sinusunod mo, payo ng masama? Lalabas hindi ka mapalad nun. You are not being blessed. Di po ba? Ano pa? Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Yan. Marami kasing mga daan sa panahong ito no? Ang daming daan Alam niyong katunayan, maraming daan. O ito, basahin muna po natin. Sa Isaiah 56 at 11. Ayan. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Ayan. So marami pong daan sa panahon natin ngayon no, na nilalakaran ng mga tao, no? Ang nagpapasimula niyan o ang mga nangunguna sa mga yan na iba't ibang klase ng daan, yung mga pastor, no? Mga pastor na hindi nakakaunawa. Anong ginawa nila? Nagsiliko silang lahat sa kanilang sariling daan. Bakit po sinabing sariling daan? Alam niyo po ba kung bakit, mga kapatid? Meron kasing daan na itinuturo ang Diyos na gusto niya dun ka lalakad. No? Basahin natin mga kapatid. Dito po sa Jeremias 6 at 16. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. No? Pansinin niyo po ito, no, mga kapatid. Ilan po ang daan na mabuti? Marami po ba? Hindi. Hindi maraming daan ng mabuti. Isa lang ang tinuturo ng Diyos na daang mabuti dito. Sabi ng Diyos, magsilakad kayo, ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. O, pag nakita mo na yung mabuting daan, anong gagawin mo? Magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Iyan ang daan na gusto ng Diyos na doon ka lalakad. Hindi ka lalakad doon sa payo ng masama, no? Doon sa, o kaya doon sa daan na dinadaanan ng mga taong makasalanan. No? Kaya sila nagiging makasalanan. Bakit? Hindi yun ang daan na gusto ng Diyos na daanan mo Hindi yun ang mabuting daan Kaya yung lakad nila, nagiging makasalanan sila kasi yung daan na dinadaanan nila, hindi mabuting daan. Naiintindihan niyo po ba yon, mga kapatid? Bakit? Lumiko sila Merong daan ng gusto ng Diyos na doon tayo lalakad. No, doon tayo gusto ng Diyos, doon tayo niya masumpungan doon sa daan na yon. Ang ginagawa ngayon ng maraming mga pastor, kung hindi sila nakakaunawa, nagtuturo sila ng sarili nilang daan na doon nila pinapalakad ng mga tao. Ano ngayon ang nangyayari sa mga tao? Nagiging makasalanan sila. Yun ngayon ang sinasabi doon sa awit, no? Sabi sa awit 1:1, mapalad ika ang tao na hindi tumatayo sa daan ng mga hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Meron naman, nakaupo nga sila pero ang kasama naman nila, mga taong manglilibak. Diba no, mga kapatid? Ano ba yung manlilibak? Basahin nga ulit natin ito in English. Sabi po sa English, nor seated in the seat of the scornful. Ayan, scornful. Ano ibig sabihin ng scornful? Ito. Ang ibig sabihin ng scornful, ayan, it is an adjective, feeling or expressing contempt, ayan, or derision. Ano ba yung contempt na yan? Contempt is the feeling that a person or a thing is beneath consideration
worthless, or deserving. Disregard for something that should be taken into account. Yun pala yun, ano mga kapatid. Pag sinabing scornful, balikan natin ulit yung ibig sabihin ng scornful, feeling or expressing contempt, no? Ano yung ibig sabihin ng contempt? Ang ibig sabihin ng contempt, dinidisregard niya yung dapat sana, yun yung ite-take mo into account. Yun dapat yung tanggapin mo sana. Kaya lang, ang ginagawa nila, ine-express nila to disregard that matter. Ayan. So, dapat sana ito ang tatanggapin mo, dapat sana ito ang marinig mo at matutunan mo, pero dahil sila ay mga manglilibak, ayan, what they do is they disregard that matter. Ayan. So marami pong mga ganyang mga tao ngayon, ano, yung lakad nila dumadaan sila sa daan ng mga makasalanan or ungodly, sabi dito. Counsel of the ungodly. Sa Tagalog, ang tawag diyan ay masama. Pero sa English, ungodly, mga taong hindi makadiyos. Yan. Eh, sa mundo ngayon, kung titignan nyo mga kapatid, talagang makikita mo na napakaraming mga taong ganyan na ngayon. Ano po, okay lang sa kanila na ang payo na pinakikinggan nila ay payo ng mga taong makasalanan, mga hindi sa Diyos o hindi naniniwala sa Diyos. No? Meron naman, dinidisregard nila yung dapat sana you take into account. Dapat sana yun ang tanggapin mo. No? Ito ang aral na nakasulat sa Biblia. Kaya lang, ang gagawin nila, nako lipas na yan, ika. Hindi na applicable yung mga ganyang aral na nasa Biblia. No? Hindi na nila tinatanggap yung mga utos ng kautusan ng Diyos. Binabaliwala na nila. Kaya sabi sa Biblia, para tayo maging mapalad, para ma-bless po tayo mga kapatid, magkaroon tayo ng feeling na blessed tayo according sa Biblia, dapat po, huwag tayong tatayo sa daan ng makasalanan, huwag tayong uupo sa upuan ng mga manglilibak. Don't take their seat. Ano po? Dapat lumayo tayo sa mga ganyang tao. Ano ngayon ang sabi? Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Ayan. So, dapat po pala sa atin, mga kapatid, kung tayo po ay naniniwala sa Biblia at ibig po natin na tayo ay ma-blessed according sa Biblia, according sa salita ng Diyos, dapat po tayo, ang kasiyahan po natin, nasa kautusan ng Panginoon. Alam nyo, pag ang kasiyahan mo ay nasa isang bagay, no? Pag yun ang pinag-uusapan, masaya ka. Kasi yun ang pinag-uusapan eh. Parang ganito yan eh. Halimbawa, no? Meron kang taong sinisinta, iniirog, iniibig, ginigiliw. 'Di ba? Pag siya yung pinag-uusapan, napapangiti ka pa eh. 'Di ba? Pagka narinig mo lang yung kanyang pangalan ay napapangiti ka na kagad eh. 'Di ba? Marinig ko lang ang iyong pangalan, ika, ay ang mga ngiti sa aking labi, 'di ba? May mga ganyang kanta eh, 'di po ba mga kapatid? Bakit? Kasi mahal mo eh. No, kung 'yun ang kasiyahan mo, maaaliw ka sa tuwing 'yun ang pinag-uusapan. Ang kasiyahan ng mga tao ngayon, karamihan nasaan na? Nasa ibang mga bagay, hindi na sa kautusan ng Diyos. Kaya tayo po mga kapatid, dito po sa Brad Love Channel, tayo po hinihikayat po namin kayo na magbasa tayo ng Biblia. No po? Mag-aral tayo ng Biblia. Let's talk about the Bible. Bakit? Nasa Biblia kasi ang salita ng Diyos. Nakasulat po dyan. Although, sa Biblia, may mga mababasa rin naman po tayo na hindi naman salita ng Diyos. Pero, como ang sabi sa Biblia, ang definition ng Biblia ay aklat ng alaala. 'Di ba? Kung natatandaan niyo po, mga kapatid, yung mga natatakot sa Panginoon. Sabi dun sa Malakias, basahin po ulit natin.
Malakias 3:16. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsangusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. So nakita niyo po ba yon mga kapatid? Isang aklat ng alaala na sulat sa harap niya, sa harap ng Panginoon. At anong sabi? Para sa kanila na natatakot sa Panginoon. Kaya kung tayo ay may takot sa Diyos, tayo po ay ibig nating maniwala pa sa Diyos. No? Huwag kayong Huwag po tayong kukuha ng payo, mga kapatid, dun sa mga tao na hindi naniniwala sa Panginoon o hindi natatakot sa Diyos. Hindi natatakot na pusungin ang Diyos. No, mga kapatid? Kahit na sabihin mo pa, gaano kaganda pa yung ipapayo sa iyo niyan, sabi sa Biblia, hindi lumalakad sa payo ng masama. Pag alam mo na ang magpapayo sa iyo ay isang taong masama, hindi ka dadalhin yan sa mabuti. 'Di ba no? Ang dapat sa Biblia po mga kapatid, matuto tayo na ang kagalakan natin sa salita ng Diyos. Pag-usapan natin, bulayin natin. Sabi nga dun sa awit, di po ba mga kapatid, ang kanyang kasayahan nasa kautusan ng Panginoon. Kaya pag nakita mo na yan ay utos ng Panginoon, matutuwa kang sundin yan. Hindi po ba? Masasayahan kang sundin pag utos yan sa'yo ng Diyos. Kasi ang Diyos ang nag-utos sa'yo. Ganun po yun, di ba, ng mga kapatid? Alam mo, pag hindi mo kasi mahal yung nag-uutos sa'yo, talagang, nakakatamad naman ikang sundin, di ba? Lagi na lang ako. Di ba? Pero pag ang nag-uutos sa'yo ay mahal mo, no? Susundin mo yung iniuutos sa'yo ng taong mahal mo. Alam niyo mga kapatid, isa sa natatandaan ko po, kasi ako, nag-seminar po ako 'di ba nakwento ko na po sa inyo. Um, sa Apalit, nag-stay in po kami sa Apalit noon. Almost 4 months po yata o 6 months na nag-stay in po kami. At during my stay, marami po akong naranasan doon sa Apalit eh. Um, Most of the time, may mga ano po doon, ang ginagawa po namin, nag-aaral po kami ng Biblia, naglilinis ng Ad Convention Center, ganyan. Tapos during that time, meron din construction dahil ine-expand po yung Ad Convention Center. So tumutulong din po kami sa mga construction. Alam nyo, one time mga kapatid, natatandaan ko po, ano yata yon, madaling araw, hindi ko lang matandaan yung eksaktong oras, pero madaling araw po yun eh. Kasi dati, si kapatid na Ellie, ang studio niya nasa RJ29, hindi, SBN 21 pa eh, no? Sa may Strata, dyan sa may, somewhere in Metro Manila. So, ang kapatid na Ellie, kapag everyday may broadcast po siya, araw-araw, lumuluwas sila ng Maynila. Ang natatandaan ko pa nga nun, ang sasakyan niya, yung Starex yung malaking, ano. So, ayun, araw-araw siyang lumuluwas. So, one time, during, seminar days ko po, nagko-construction po kami sa Apalit, no? Tapos, one time, si kapatid na Ellie, kakatapos lang ng broadcast niya, yun, pumupunta nga sa Strata, no? Sa Manila. From Apalit, lumuluwas sila. Magdadating sila, mga ganong oras, 2:00, 1:00, 2:00, mga ganyan. Natatandaan ko noon, ako parang naglalakad ako sa convention malapit dun sa may kusina. Kung natatandaan niyo po 'yon, dun sa mga nakakatanda ng itsura ng Ad Convention Center, library, no? Yung lumang stage, tapos sa gilid po noon, library.
Yung ano po kasi, yung kainan po ng mga seminarista noon, nandoon mismo sa tapat ng library. Yon, bagong stage. Doon po yung kainan. So nakalatag po doon yung mga tables, may mga chairs po doon, lalo na kung hindi naman araw ng pasalamat, yung mga ordinary days lang like Monday to Friday. So doon po kami pagkakain na, umaga, lunch, and then dinner, doon po kami pumupunta. One time naglalakad po ako malapit doon. Hindi ko alam kung papunta ba ako ng CR o may pupuntahan ako. Basta nagko-construction po kami nun dahil madaling araw na yun. Nakita ko si Brad Eli, dumating yung sasakyan nila. Sabi ko, ay, yun yung sasakyan ni Brad Eli. Tapos na pala yung ano, yung broadcast nila sa SBN. Nakita ko si Brad Eli. Tapos, yun, ano ko lang, nakita ko lang, nandito na pala si kapatid na Eli. Tapos nung siguro pagbaba niya dun sa sasakyan, dumiretso siya ng kusina. Yun, nakita ko sabi, dumiretso ng kusina si Bad Ellie. Tapos siguro mga sabihin na natin less than an hour, lumabas. Lumabas si Bad Ellie. Nung time na yon, yung ibang mga kasama ko nasa ano na sila nasa labas, nasa gilid sila or nasa kani-kanila silang mga toka kung ng pagko-construction. Inaapuran na kasi nun yung yung construction dahil nga malapit na yung pasalamat ng kapatiran. So, mamaya-maya lumabas si Bad Eli, may kasama siyang mga, ayun, kasama niya sa kusina. Sabi ko, ay, nagluto si Bad Eli. Galing siya sa sa pagbo-broadcast noon, anong oras na rin yon. Tapos naaamoy ko, sabi ko, uy, sampurado. Ano lang, ako lang yung nandun, saka medyo may mga ilang konting mga tao dun sa paligid. Ako naka-construction work ako noon yung madumi yung damit ko, etc. etc. Tapos dumiretso sila dun sa table. Tapos maya-maya nakita ko si Brad Ellie. Hindi, ano pala, habang lumalabas sila, inuutusan niya yung mga kasama niya. May daladalang kawa o ano yata yun, parang malaking-malaking kaldero na may champorado. Tapos, ano, sabi ni Brad Ellie, nakita ko ni Brad Ellie. So, natuwa naman. Kasi ako tinitingnan ko, sabi ko, ano kaya yun? Tapos lumabas sila. Tapos sabi ni Badeli, sabi niya, anak, ginanon niya ako. Sabi niya, natuwa ako kasi, siyempre, first time kong, ah, alam mo yun, tawagin ka ni Badeli. Although, hindi naman yun yung first time na nakausap ko siya or ano, pero parang siguro napansin niya na nandun ako at nakita niya na nag-seminar ako. Kasi yung seminarista noon, mga seminarian, meron kaming pangalan na yung name tag na nakasulat dito. Sabi niya sa akin, anak, lika nga, sabi niya. Tapos, yun, natuwa ako kasi tinawag ako ni Rod Ellie. Tapos sabi niya, tawagin mo yung mga yung mga kasama mo, sabi niya. Kumain kayo dito. Ano yun madaling araw. So ako tuwang-tuwa ako, sabi ko. Nautusan ako ni Badeli. So parang ako, nagalak ako na inutusan niya ako na tawagin yung mga kasama. So ako naman, takbo ko, karipas ako, sabi ko, mga kapatid, nandiyan si Fideli, tawag tayo, punta daw tayo doon sa may, kainan, doon sa may table. So ako naman, tawag ko yung mga kasama, takbo ko. So parang natuwa ako doon sa part na inutusan ako ni Fideli. Yun lang, naikwento ko lang naman sa inyo na pagka ang mag-uutos sa'yo, kumbaga, may halaga sa iyong buhay, matutuwa ka pag inutusan ka niya no? Kasi iniutos, kumbaga, that person is counting on you or relying on you kahit na sa simpleng bagay ba, 'di ba no mga kapatid? Ayun, so yun na. And the story goes on nung ang nangyari is yun, punta kaming lahat doon, yung mga gising pa nung time na yun, mga nagko-construction tapos si Brad Ellie mismo yung nagsasandok nung champorado. Nagluto siya ng champorado para pala sa mga seminarista. Siguro nakita niya na ay anong oras na nagpapagod pa itong mga kapatid. So, alam niyo mga kapatid, masasabi ko po sa inyo, yun ang siguro yun ang pinakamasarap na
Hindi ito sa pambobola, no? Kaya dahil ba si Brad Ellie ay mangangaral ko or kinikilala ko. Hindi eh. Siguro wala pa akong natitikman na kasing sarap ng natikman ko ng champorado na yon. Isa sa pinakamasarap na champoradong natikman ko. Parang ang natatandaan ko, para siyang merong mani eh. Para siyang merong halong grinded na mani. Ano siya? Lasa siyang champorado na mas tasty or mas yummy at meron siyang a bit of taste ng ng peanut kaya parang mas lalong naging kakaiba yung lasa niya. Ayun. So hanggang ngayon wala pa akong makita na kasing sarap no ng kasing sarap ng champorado na natikman ko sa buong buhay ko kundi yung niluto ng kapatid na Ellie na champorado. Ayan. So na-share ko lang po sa inyo mga kapatid dahil isa yan sa hindi ko makakalimutan na experience ko po sa aking buhay na nautusan din ako ng kapatid na Ellie. At natuwa ako kasi ayun, tawag niya sa akin anak. So parang alam mo yon parang para kang apo, para kang ano kasi bata pa ako noon eh nung nag-seminar ako nasa 19 years old pa lang yata ako noon. Ganon kasi naanib ako 19 years old po ako eh. Ayun. So masayang alaala lang, no? Yun po yung sinasabi ko po sa inyo mga kapatid na kapag utos sa'yo ng isang taong mahal mo o isang tao na mahalaga para sa'yo, para sa'yo yung utos niya mahalaga eh. Hindi mo siya babaliwalain, no? Ang sabi nga ni Pablo, alam niyo mga kapatid, kung paano ang pagkakilala ni Pablo sa utos ng Diyos, basahin po natin sa Roma, no? Ang sabi ni Pablo sa Roma 7:12, kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Tignan nyo. Para kay Pablo, pag yan ay utos ng Diyos, dapat mahalaga yan para sa'yo at banal yan. Sacred yan para sa'yo. Pag ang Diyos ang nag-utos sa'yo ng utos at alam mo na yung utos na yan ay nakaukol sa'yo, dapat ituring mo yan na banal. Hindi yan, hindi po yan binabaliwala, no? Hindi yan isinasa isang tabi, hindi yan ah, ipinapa ipinagpapabukas, no? O kaya kung ano pa man, kapag nakita mo na yan ay utos na para sa iyo at dapat mong sundin, dapat sundin mo yan. At dapat masaya ka na sinusunod ang utos ng Diyos. Masaya tayo na sinusunod natin ang utos ng Diyos. Mga kapatid, bakit? Dahil yon ang kahulugan ng pag-ibig natin sa Diyos. Anong katunayan? Basahin po natin. Ayan, unang Juan 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ayan. So isa pa po yan, mga kapatid. Pag mahal mo, yung taong nag-utos sa'yo, susundin mo yung utos niya. At para sa'yo, hindi mabigat sundin yung utos. 'Di ba? Bakit? Kasi mahal mo yung nag-utos sa'yo nun eh. No? Alang-alang dun sa pagmamahal mo sa kanya, kung baga tila mabigat para sa iyo yung inuutos na yun, pero dahil sa pagmamahal mo, baliwala yun eh. No? Baliwala yung kabigatan. Dahil bakit? Kasi mahal mo yung taong nag-utos sa iyo nun eh, 'di ba? Yan ang kahit alam mo kahit sa mga ordinaryo lang yung tao, yung nagmamahal na tao, sabi nga doon sa kanta kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan, 'di ba? Kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan, kahit ilang ulit ako'y iyong saktan, hindi kita maring iwanan. Kahit ilang awit ay aking aawitin, hanggang ang himig ko'y maging himig mo na rin. Kahit ilang dagat
Ang dapat tawirin, higit pa riyan, ang aking gagawin. O, tingnan nyo, no, mga kapatid, dahil sa pag-ibig niya, doon sa kanyang iniirog, sinisinta, minamahal at ginigiliw. Kahit ilang tinik, tatapakan eh. Di ba? Kahit na tinik, tatapakan niya. Para lang masundan niya yung kanyang iniirog, minamahal at ginigiliw. 'Di ba? Kahit ilang awit, aawitin niya, hindi siya mapapagod na kumanta. Ngayon yung awit ng pagkakatipon yata binawasan na no? Dati kasi natatandaan ko, ang awit ng pagkakatipon nasa anim po yan, tatlong solemn, tatlong upbeat, no? Yung magsaya tayo ngayon, mga ganyan. Tapos tatlo nun, mga mabibilis na awit pag pagkakatipon. Tapos, solemne na after nun para ihanda na ang mga kapatid, makapagtalaga na para bago manalangin. Tapos, yung huling-huling aawitin, either numero 1 o kaya numero 36. 'Di ba? Ganun po yung pagkakatipon ngayon, ano? Noon, ano? Ngayon, binago na yata ng kanilang kuya. Ang ginawa na ay merong awit paanyaya. Yan. Awit ng ah ano ba yan? Mga awit. Meron silang ganun yung awit paanyaya, awit ng pagtatalaga. Yan, tatlo na lang. Tapos awit ng pagpapasalamat, yung mga ganun. So, binago na eh. Siguro tinamad ng umawit, no? Ginawa na lang tatlo yung awit. Hindi ganun sa panahon ng kapatid na Ellie eh. Minsan nga, na-extend pa ng na-extend lalo pagpasalamat. No, pagpasalamat dati, lalo na pag ewan ko po kung naabutan niyo yung pasalamat na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. No? Ngayon, yung iba nagrereklamo na eh. Half day pa lang yun nagrereklamo na sa panahon ni kapatid na Ellie noon. Sa bagay, alam nyo, hindi mo masisisi yung mga nagrereklamo ngayon eh. Bakit? Dahil yung haba ng pagkakatipon nila, ang haba-haba ng pagkakatipon, pero ampaw, no, walang kalaman-laman. Bakit? Ang mapapanood mo, puro ABP, puro yung mga charity works, makikita mo yung mga ganyan-ganyan. Sa panahon kasi ni kapatid na Eli, humaba man ng humaba yung pagkakatipon, worth it eh. Meron ka kasing aabangan, no? Meron kang kumbaga you're looking forward to something na pagkatapos ng pagkakatipon na yon, kahit mahaba pa man, manunurture yung pananampalataya mo. Ngayon hindi na po ganoon ang pagkakatipon, no? Ang haba-haba ng pagkakatipon, puro ABP mapapanood mo, mga awitan na yan na kung ano-ano pa man, tas mga ABP na puro si kuya ang pinapakita, siya ang bida, siya ang laging nakikita, no? Tapos pag pumasok na sa teksto, pag magte-teksto na, puro recap pa. No, kung ano yung napag-usapan nung nakaraan, pag-uusapan ulit nila ngayon, and so on, and so on, and so on. 'Di ba? Babasa ng ilang talata, na uulit-ulitin, ipapaliwanag ni Brad Rodel, ipapaliwanag ni Brad Josel, ipapaliwanag ni kung sino-sino pa man. At ang puro maririnig mo, kapatid na Rodel, Brad Rodel, kapatid na Rodel, Brad Rodel, Brad Rodel, Brad Rodel. Ewan ko ba? Sa panahon kasi namin, alam nyo mga kapatid, nang ako po ay nagmamanggagawa pa, tinuruan po kasi kami na huwag magpaulit-ulit ng pananalita. Tinuruan po kasi kami ng public speaking eh. Alam nyo kaya mga kapatid, itong podcast po na ito, minsan, kung mapapansin nyo po, minsan ako, meron din akong mga foul na nasasabi, di ba? No? Like, yung mga ganyan. Sinisita po kasi yan eh, sa public speaking, nung kami po ay nag-aaral pang ng pagkamanggagawa, tinitignan kung paano ka magsalita, kung paano ka magdiin ng pagbabasa ng sitas ng Biblia, saan mo dapat diinan, saan mo dapat i-emphasize, malakas ba ang
boses mo dapat o dapat ba mahina, no? Tinuturuan kami ng ganun eh. Lalo na dapat siguro si KDR na alam niya yung ganyang bagay. Kasi hindi, kasi ako alam niyo mga kapatid, itong podcast na ito, pinapakinggan ko rin po siya eh. Pagkatapos po ng recording, tapos naka-upload na po sa YouTube, pinapakinggan ko po yung sarili ko, sabi ko, teka parang paulit-ulit yata ako na nag-aano dito ha. 'Di ba? Kung mapapansin niyo po, ako ang isa sa napansin ko sa sarili ko, yung no? Parang, no? Mga ganyan. Pagkatapos ka magsalita, no? Parang ganon. So parang yun yung ano eh, yun yung naging mannerism mo na sa pagsasalita. Pero si KDR, iba eh. Iba yung kanya eh. Hindi mo masasabi na yun ay ano eh, yun ay filler. Kasi filler po yung tawag doon eh. Ang ibig sabihin kasi noon, yung filler, kapag nagsalita ka, ayaw mo ng may gap, kaya minsan nakakapagsalita ka ng filler, yung pangdugtong. So, yung yung no, 'di ba? 'Di ba? Yung mga ganyan. Pang filler 'yun eh. Pero yung kapatid na Rodel, hindi filler 'yun eh. That is, you are asking for confirmation doon sa sinasabi mo. Kaya, kapatid na Rodel. Di ba, no, kapatid na Rodel? So, para bang pagkakatipon yun ng kausap mo, mga kapatid. Tapos, ang kausap mo lang si Brad Rodel. Paano nangyari kaya yun, ano? Dapat mangangaral ka, ang kausap mo yung mga kapatid. Pero dun sa pagkakatipon, lagi na lang napapansin, no, napapansin na ng mga tao na nakikinig sa'yo, na bakit ang kausap mo na lang palagi ay si kapatid na Rodel. Parang dalawa na lang kayo na nag-uusap. Kawawa naman yung mga kapatid. Kausapin mo naman yung kapatid. Kausapin mo naman yung mga kapatid. Hindi ba si kapatid na Eli ganun? Actually, ang gusto nga ni kapatid na Eli kausapin yung mga bagong kapatid eh. Lalo pagka bagong bautismo, halimbawa, mass baptism, ang ginagawa ng kapatid na Eli, sinasabi niya palagi kay Brad Mel, Brad Mel, pwede ba nating makausap dyan yung mga bagong kapatid, yung mga ano, ayoko na kayo kasi laging kayo ang kausap ko eh. 'Di ba? Tsaka gusto niyang marinig yung side nung mga bagong bautismo. Kinukuha niya yung side ng mga taong nakikinig sa kanya, lalo na yung mga bagong kapatid. Anong ibig sabihin? Mangangaral kasi siya na may malasakit sa lahat ng mga kapatid, lalo na sa mga bagong bautismong kapatid. Diyan makikita nyo mga kapatid ang pagkakaiba ng mangangaral na natuto ng diwa na nasa Biblia. Iniisip niya ang kapakanan ng lahat ng mga kapatid. No, parang si Pablo. Si Pablo marami siyang isipin palagi eh. Yung kuya po natin ewan ko kung anong isipin meron. Meron yung kuya nila, 'di ba? Hindi na iniisip ang kalagayan ng mga kapatid, kung sang-ayon pa ba ang mga kapatid doon sa sinasabi niya. Kaya ang palagi na lang kausap niya, ang palagi na lang hinihingan niya ng confirmation, sino? Si Berdodel. 'Di ba? Bakit? Alam niya kasi na yung mga KNP sasang-ayon sa kanya. Ikaw ba naman? Meron kang threat, no? Hindi ka ba sasang-ayon pag hindi ka sabi ng tinan niyo, sabi niya, subukan yung wag sumang-ayon, dumiklara kayo, sabi niya. O ito, pakinggan po natin. O hindi dumiklara kayo. Tignan ko, pagka pinutol ko lahat ng pwede kong putulin, kontrahin nyo. May sinabi sa inyo si kapatid na, may sinabi din sa akin si kapatid na Eli. At sasabihin ko sa inyo, yung mga sinabi sa akin ng kapatid na Eli, ewan ko magmumula pa ng umpisa bago kahit na sino sa inyo ay napasama kay kapatid na Eli. Alam ko ang mga istorya ninyo. Nasa akin ang ibang mga sulat ninyo. Kaya, wag ninyo akong paandaran. Huwag niyong hugutin ang tapang ko. O, di ba? Yan ang yan ang kanyang threat sa kanyang mga KNP. Sige, dumiklara kayo.
Kung hindi putulin ko ang dapat putulin, 'di ba? Kaya ikaw man para wag kang maputulan ng kung ano man yung mapuputol na yan, ay sumang-ayon ka na lang sa gusto ng kuya, 'di ba? Yan ngayon ang nangyayari, mga kapatid. Balik po tayo dun sa ating pinag-uusapan. Ano po? Kaya alam nyo mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay magkaroon ng pagnanasa sa pakikinig sa aral ng Diyos, sa pagsunod sa utos ng Diyos, yung kaligayahan ng puso natin, magawa natin yung kalooban ng Diyos. Bakit? Lalong-lalo na po sa panahong ito na napakaraming mga pandaraya ang nangyayari sa paligid po natin. Maging mapanuri po tayo. Huwag tayong basta-basta lalakad sa payo ng masama. No, yung nabasa natin kanina, meron kasing mga payo akala mo tila okay eh. No, para bang uy, parang tama itong sinasabi nila. Parang ito nga talaga, 'di ba? Kasi kung sila pakikinggan mo, tila ba tama? Merong ganyan sa Biblia. Ito, pakinggan niyo po mga kapatid. Kawikaan 14 at 12. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Nakita niyo po mga kapatid, may daan akala mo matuwid eh. Akala mo tama yung kanilang tinuturo. Akala mo okay yung kanilang lakad na ginagawa. Pero ang dulo pala nun, kamatayan. Kaya mag-iingat po tayo dyan mga kapatid. Sa panahong ito, maraming magyayaya po sa atin. Ito ang tama ngayon. Ito ang gawin na natin. Lalong-lalo na, wala na po tayong mapagtatanungan kung tama pa po ba ang ginagawa natin. Kasi nung buhay ang kapatid na Eli, mga kapatid, pagka meron tayong hindi alam at naiintindihan, meron tayong mapagtatanungan. No? Alam nyo kasi yan ang yan ang tungkulin ng mangangaral ng Diyos sumagot sa mga tanong. 'Di ba? Kaya nga ang habilin ng Diyos, basahin po natin. Ayan, Hagay 2:11. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mangagtanong kayo ngayon sa mga saserdote tungkol sa kautusan. No, sa panahon pa lang, sa lumang tipan pa lang, para ang mga lingkod ng Diyos ay huwag mapabayaan, lalo na't meron silang hindi naiintindihan sa kautusan. Ang sabi ng Diyos, ang utos ng Diyos sa kanyang mga lingkod, magtanong kayo. Kaya nga ang sabi niya dun sa sa mga tao na gusto niyang lumakad sa mabuting landas, sabi niya, ipagtanong ninyo kung saan naroon ang mabuting landas. Lumakad kayo sa mga daan. Tumingin kayo. Ipagtanong ninyo. Meron ka dapat mapagtanungan dahil gusto ng Diyos, mag-usisa ka, magtanong ka kung ikaw ay miyembro, kung ikaw ay naghahanap ng katuwiran ng Diyos. At dapat meron kang mapagtanungan. Yun naman ang tungkulin ng mga saserdote o mga tagapangasiwa ng Diyos. Kaya pag tagapangasiwa ka ng Diyos, dapat sumasagot ka sa mga tanong. Ngayon, hindi po ganun ang nangyayari. Ang nangyayari po ngayon, mga kapatid, yung mga nagtatanong, nire-red tag na po. Diba? Ang tingin na nila sa mga taong merong tanong, laban na sa mga ngaral. Laban ka na sa kuya. Diba? Hindi mo na siya matanong. Dahil pagka nagtanong ka, iba na ang diwa mo. At pag iba na ang diwa mo, ka-black-black ka na. Dapat ka nang i-black. No? Yan ang sabi nung isa halimbawa, meron sa lokal. Iba na yung diwa niya. I-block na yan. Block ko pa yan, sabi pa nung isang KNP. Eto, pakinggan niya po siya. Ngayon, pag pinakinggan ko pa yan, maiinis mo pa ako. Sabi ng Diyos magtigil ka. Layuan mo, pinanggagalingan ng katitisuran. Pagkakabaha-bahagi, halimbawa sa lokal, tumututol sa aral, ginugulo kayo, layuan. Diba? Block ko pa yan.
Diba? Ano mapapala ko sa'yo? Yung usapang hangal, walang pakinabang yan, sabi ng Biblia. Yung pagtataltalan, yung pagtatalo, sabi ng Biblia, hindi pinakikinabangan. Ano mapapala ko dyan? Hindi kaya ko lang naman pinapakinggan kasi gusto kong sagipin itong isa. Di ang sabihin mo sa kanya, yung sinasabi ng Biblia, tigilan mo yung pakikinig mo dyan. Ano gusto mo ba dyan? Kung gusto mo dyan ka. O, di ba? Saan niya ba nakuha yan? Saan niya natutunan yan? Doon sa kanyang sugo mismo, sa kanyang mga ngaral. Bakit? Sabi mismo ng kayo lang ba ang marunong mag-block? Pakinggan niyo po siya. Ang dapat lang, ikaw naman na nakikinig, ikaw naman na, alam mo kung ano yung lalayuan mo. Layuan mo na. Pag nakakita ka na ng mga masasamang signos, layuan mo na. Huwag mo nang pabayaan, papasukin mo pa sa'yo. Nakakita ka ng mga to, kung ano-ano mga, sabi nga, kayo lang bang marunong mag-block? Dapat lalo ka nang marunong mag-block ng masama, kapatid na Rodel. Pag masama, i-block mo na agad. Masama na nga Opo. Di ba? Bakit? Masama na wala kang, may makukuha ka pa bang mabuti? Pag masama, block mo. Di ba? Kayo lang ba marunong mag-block? Pagka masama na yan, i-block mo na. Yan. Kaya ang nangyayari ngayon, ang mga kapatid hindi na nagtatanong. Natatakot na silang magtanong dahil baka anong mangyari, sila ay maretag na at masabihan na may laban sa kuya. Hindi po ganun mga kapatid. Bakit? Ang diwa kasi ng mga tunay na mga lingkod ng Diyos, tignan nyo ang sabi ni Pedro sa mga kapatid. Eto, basahin natin. Unang Pedro 3:15. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Yan pala yung nasa Biblia mga kapatid. Utos ito ni Pedro sa mga kapatid. Pansinin nyo mga kapatid sa kapatid ito iniutos ni Pedro. Kung yung mga kapatid dapat nakahandang sumagot, how much more kung mangangaral ka pa? Hindi ba't dapat mas nakahanda kang sumagot? Kung yung mga kapatid nga ang utos sa kanila, nakahanda kayong sumagot sa bawat tao. Tungkol saan? Tungkol sa pag-asang nasa inyo. Kaya pagka meron kang pag-asa sa puso mo, yung pag-asa na yon, i-share mo sa kapatid. Ngayon, hindi ganun ang utos Nakahanda kayo, dapat na mam-block. Diba? Pagka masama na yan, i-block mo na, Yan. Yan po ang nangyayari ngayon, mga kapatid. At hindi po yan chismis, no? Ito ay hindi chismis, no? Na pag-uusapan lang. Hindi naman tayo nagchichismis dito Bakit? Makikita nyo naman po merong mga katunayan at sa kanilang bibig nyo po mismo naririnig yan. No? Yung audio recorded mismo na kanilang pagsasalita sa harap ng mga kapatid ang nagpapatunay na ine-encourage nila. Diba? Kaya nga ano sabi nung isang doktor, diba, na umalis? Ano sabi niya? Eto I believe in-encourage kasi kayo na ganyan ang gawin ninyo. Which is totoo talaga yan. Marami pong nagpapatunay mga kapatid na ganyan po ang nangyayari ngayon. Hindi pa po ba kayo matatauhan? Mga kapatid, na nananatili pa po dyan. Hindi pa po ba kayo mag-iisip? Ano bang ginagawa? Ano ba? Bakit ganito na ang turo? Hindi niyo po ba naiisip yon mga kapatid? Na iba na ang ini-inject sa inyong diwa ng mga ngaral na kinikilala nyo. Iba sa diwa ng mga apostol. Bakit? Ayon sa mga apostol, kung kayo mga kapatid, no, sambahin ninyo si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso na, ano yon? Lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran. So kasama yon sa pagsamba mo sa Panginoong Kristo.
Na alin yun? Na dapat handa kang sumagot pag meron sa iyong nagtatanong tungkol sa pag-asang nasa iyo. Diba? Ang mga kapatid nagtatanong lang naman, Brad, totoo po ba ito o hindi? Totoo po ba ang ganito o hindi? Yun lang naman ang sasagutin mo eh. Ba't hindi mo masagot? At in the first place, ayaw mong gumawa ng paraan para maabot ka ng mga kapatid. Napakahirap mong mahagilap. Makikita ka, oo, nakikipagyakapan, no? Sinasalubong mo yung mga kapatid, nakikipagkamayan ka, makikita ka sa game show, no? Sa ano? Name that tune! Talagang ano eh, no? Naging pinanindigan niya yung pagiging host niya eh, no? Ito po ang SCAP, SKAP. SK ang pagsasanay. Name that tune. Nagpa-name that tune na lang eh, no? Ang nakakatawa dito, imbis na siya yung sumagot sa mga tanong ng mga kapatid, siya yung nagtatanong. Siya na yung lumalabas na tagapagtanong. 'Di ba? Okay sana kung yung itatanong mo, kumbaga parang yung si kapatid na Eli, alam niyo mga kapatid, ang kapatid na Eli, meron siyang mga tanong sabi niya na tinatanong niya sa mga pastor kagaya na lang nung nasaan ng Diyos, nung wala pa yung langit at lupa. Alam niyo, nung bagong kapatid ako, nung hindi ko pa naririnig yung sagot doon, talagang amazed ako noon Sabi ko, oo nga no, nasaan nga ba ang Diyos nung wala pa yung langit at lupa? Talagang ano ko kasi syempre interesado ka sa bagay na yun, ano? Pero siya saan, anong tunog ang itong inyong maririnig? Diba? Ganun no? Yung mga trivia na pang yung mga pang KNC. Sino ang merong pinaka mahabang buhok? Mga ganun. Mga trivia na pang KNC. Natatandaan ko po kasi dati, nung humawak po ako ng KNC, meron po kaming parang KNC competition. Mga Bible verses, Bible quiz bee, Bible preaching, meron pa nga ganun ako natatandaan ko noon, nagturo ako kasi kung marunong ako sa music, nagturo ako ng music, ng piano sa KNC ko. Ayan, so, ayan, humahawak din kami. Tapos, once a year, meron kaming parang district competition ng mga kabataan, mga anak ng mga kapatid. Kasi ganun pag bago ka nagmamanggagawa, ang pangangasiwaan nyo, mga KNC, no? Yung mga bata na tinuturuan. Kasi nasa Biblia naman po yun, di ba? Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Ayan. Pero ngayon, yung kuya nila, hindi mo matanong Hindi na masunod ng mga kapatid itong unang Pedro 3:15. Kaya alam nyo mga kapatid, pag ang mangangaral nyo nagtuturo para hindi nyo masunod ang nakasulat sa Biblia, kabahan na kayo. Hindi nyo na magawa tong unang Pedro 3:15. Bakit? Kasi kapag may tanong sa inyo, ipablock niya 'Di ba? Kapag may tanong yan tungkol sa pinangangaral ng kuya, yan ay iba na ang diwa at laban na yan sa mangangaral. Si Pedro, hindi ganun ang sinabi ni Pedro Nakahanda kayong sumagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran. Kapag ang hinahanap niyan ay sagot lang naman sa kanyang tanong, katuwiran ang hinahanap niya, bigyan mo ng katuwiran kung kapatid kang sa Diyos. Tama po ba yun, mga kapatid? Kung yung kapatid ganyan ang utos at ganyan ang dapat niyang gawin para makasamba siya kay Kristo, hindi pa kaya lalo ka ng mangangaral na dapat gawin mo yan? Dapat sumagot ka sa mga tanong ng mga kapatid. Si Pablo ginagawa niya yan basahin niyo po yung Korinto. 'Di ba? Sabi niya, tungkol dun sa sinabi niyo sa akin na ganito, eto sagot diyan. Tungkol naman sa pagkakatipon, eto sagot diyan. Tungkol naman dito sa ambagan, etong gawin ninyo. Sumasagot siya dun sa mga sa mga concern ng mga kapatid na inilalatag sa kanya.
Hindi ba ganyan din ang ginawa po ng kapatid na Eli, mga kapatid? Kaya meron po tayong consultation noon. Ngayon, ano na po ang nangyari? Wala na. Inalis na ang consultation at ang ipinalit, ano, puro mga ABP na yung kanilang kuya ay pumupunta sa ganitong lugar. Magtataka ka naman, ang pinupuntahan na lugar ay yung mga mayayaman na country, no? Europe, ayan. Hong Kong, Korea, yan. Pero pagka ang pupuntahan yung mahihirap na lugar, katulad sa Papua New Guinea, kapatid na Rodel, ikaw na lang dyan. Di ba? No? Kasi pag doon sila pumunta siguro, wala silang masyadong parang OOTD, 'di ba? O kaya wala silang masyadong lilibutin doon kasi kung ikaw nga naman pumunta ka sa ibang country katulad ng Hong Kong, may mapupuntahan kang iba pagkatapos ng pagkakatipon o ng mga gawain. Ano? Pwede kang dumiretso sa Hong Kong Disneyland, 'di ba, no? Talagang makikita nyo, they are promoting now a luxurious way of living na hindi ganyan ang nakita natin sa kapatid na Eli. Tandaan po natin mga kapatid, although ang kapatid na Eli, no, marami siya talagang naging business. At kung titignan natin kung ang kapatid na Eli ay ordinaryong tao lang, hindi siya mangangaral, siguro magagawa niya yung luho ng kanyang pangsarili. Pero hindi ganun ang nakita natin sa kapatid na Eli. Kahit sabihin mong sa mansyon siya nakatira, sabi nga nung iba, ayan ika, si kapatid na Eli ay meron ikang mansyon. Diba? Nagka-mansyon lang, tisod na kayo. Diba? Si Haring si Haring David nga palasyo nakatira eh. Diba? Si Haring Solomon, palasyo nakatira eh. Oh. Tumira lang sa mansyon ayaw nyo na. At hindi na sa Diyos. Dahil gusto nyo makita na yung mangangaral, gusto nyo yung talagang nakikita yung sinakatsinelas. Ganun ba yung gusto nyo makita? Siyempre may negosyo yan. Of course, afford niya bakit nagnenegosyo po siya. No, merong salute, no? Meron silang mga itinayong convenience store sa Brazil. Meron mga negosyong ipinut up ang kapatid na Eli. Kahit naman dito sa Pilipinas, makikita niyo po mga kapatid, merong itinatayong may ipinuput up ang kapatid na Eli na negosyo para matustusan niya. Bakit? Biblical po kasi yun Biblical po yun. Tingnan niyo si Pablo, sabi niya. Eto. Sabi ni Pablo sa Gawa 20 at 34, nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. 'Di ba? Yan ang ginawa ni Pablo Naglingkod siya, yung kamay niya, iginawa niya yung kanyang kamay. Para saan? Pangangailangan niyang pangsarili. Bakit? Meron pangangailangan pangsarili ang mga mangangaral na sa Diyos. Tao yan Di po ba? Meron niyang pangangailangan. Kung ikaw nga, miyembro ka, meron kang sarili mong pangangailangan lalo na ang mangangaral na nabubuhay sa pangangaral niya, mas lalong meron niyang pangangailangan. Iginawa niya yung kanyang kamay para sa pangangailangan niya at ng mga kasamahan niya. Bakit? Marami kasing kasamahan ng mangangaral ng Diyos. Kagaya ng kapatid na Eli nun, marami siyang kasama sa kanyang pangangaral. Sabi nga niya, di ba? Minsan gusto kong kumain sa restaurant. Manghihinayang ka na lang Bakit? Kasi hindi lang ikaw yung kakain Kung ikaw lang yung kakain, baka sobra-sobra pa yung pwede mong ikain. Pero sa dami ng mga kasama mo sa buhay, sabi niya, isang upuan nyo dun sa restaurant, sabi niya, baka ilang daang libo na yung magastos nila Kaya ganun po ang kapatid na Eli sa kanyang pamumuhay. Although kaya niya naman, capable po siya, pero
pinakita niya sa atin kung paano siya mamuhay ng payak. Di po ba? Ng simple as much as possible. Although, talaga naman kailangan niyang tumira sa isang malaking bahay noon. Bakit? Kasi marami silang mga kasama. May mga kapatid na kasama sila na kasama niya sa pangangaral. Hindi maiiwasan po yun. Hindi po ba mga kapatid? No? Pero ngayon, ano na nangyari dun sa kuya? Talagang makikita mo ang luxurious way of living. Yung mga motorbike pa lang na sinasakyan niya, makikita mo na talagang hindi basta-basta motor. Talagang mga, top of the line. 'Di ba mga kapatid? Yan ngayon ang nangyayari. At napupulaan na nga siya dahil sa mga luxurious na mga pananamit, 'di ba no? Yung way of living. Yan. Makikita niyo mga kapatid, malaki ang pagkakaiba ng kapatid na Eli dun sa sumunod na mangangaral na sumunod sa kanya. Kaya yan lang po siguro masasabi ko. Pasensya na kayo mga kapatid, medyo humaba na po pala tayo. At dahil ito po ay ating episode 6 mga kapatid, meron na naman po tayong bago sigurong pag-uusapan na mga bagay na may kinalaman po sa pananampalataya at sa salita po ng Diyos. Ayan. So siguro, umpisahan natin mga kapatid. Meron akong inihanda po mga kapatid na topic na pag-uusapan po natin sa pagkakataong ito. Siguro, yung mga matatagal ng kapatid, kung nakikinig po kayo ngayon, ay magkaka-idea na po kayo kagad dito sa topic na sasabihin ko. No? Pero para dun sa mga bagong kapatid, siguro naisip ko, this is something na magandang mapag-usapan po natin at maintindihan nyo po mga kapatid dahil ito ay isang katotohanan na nakasulat po sa Biblia. Ayan. So ang paksa po natin sa pagkakataong ito, ang utos sa isang tapat na mangangaral ng Diyos na maaaring hindi ganapin, ngunit hindi ikapagkakasala ayon sa Biblia. Ayan, so mga kapatid, no, medyo parang ano tong topic natin? Bakit ganun? Utos siya. Kanino sa utos? Kanino sa utos? Sa mangangaral ng Diyos. No, hindi basta-basta kanino kasi alam niyo mga kapatid, ang Diyos pagka nag-uutos yan, meron siyang specific na pinag-uutusan. No? Hindi lahat ng utos susundin mo na. Parang yung mga saksi ni Jehovah, no? Yung mga sabadista ngayon, hanggang ngayon, nangingilin sila ng sabat Bakit? Utos ika ng Diyos na mangilin ika ng sabat. Utos ng Diyos ang 10 utos, kaya dapat sundin. No? Utos ika ng Diyos na tayo ay magbigay ng ikapu dahil yan ika ay utos ng Diyos. 'Di ba yan ang kanilang kanilang batayan, kaya sila ay nag-iikapu pa rin hanggang ngayon dahil yun daw ay utos ng Diyos. Pero kung babasahin natin sa Biblia, eto mga kapatid, ang ikapu po, iniutos po yan ng Diyos sa Israel. No? Basahin po natin. Ayan. Malakyas, Tres at Gis. Ito ang batayan nila Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya utos ng Diyos yan, dalhin natin ang 10 bahagi para ang bahay ng Panginoon ay magkaroon ng pagkain at tayo ay pagpapalain ng Diyos. Pag ikaw ay ikapu, no? Ikaw ay pagpapalain. Pero kapag hindi ka nagbigay ng ikapu, lagot ka, ninanakawan mo
ang Diyos. Bakit? Sabi sa 3 at 8, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako, ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Yan ika. Kaya pag ikaw ay hindi nagbigay ng tithes, ninanakawan mo ika ang Diyos. No, kaya syempre, yung mga miyembro matatakot. No, ang ginagawa nila, pinantatakot nila yung salita ng Diyos eh. Para yung mga miyembro sumunod. No, kaya mag-iingat po kayo pag ang ginagawa ng mangangaral ninyo, ang ipangtatakot sa inyo, yung utos ng Diyos. Bakit? Hindi naman ipinangtatakot ang utos ng Diyos eh. Dapat ang utos ng Diyos mismo, kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, willing kang sundin ng kusa ang utos ng Diyos. Bakit? Ang gusto ng Diyos, kusa. Basahin po natin ha. Isaiah 1 at 19, kung kayo'y magkusa at masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Yan ang gusto ng Diyos. Hindi tayo pinipilit. Ayaw ng Diyos na pipilitin ka. 'Di ba? Kaya magbigay ka ng ikapu dahil yan ay utos ng Diyos. Hindi po totoo yon, mga kapatid. Hindi ba ang ikapu ay batas ni Moises? Bahagi ng utos ni Moises? Ano ang sabi ng Diyos? Basahin natin. Eto. Malakias 4 at 4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel na may mga palatuntunan at mga kahatulan. Yan ang sabi ng Diyos. Alalahanin niyo, utos ni Moises, yung kautusan ni Moises na may palatuntunan at kahatulan. 'Di ba? Kagaya ng mga paglilinis, no? Yung pagsunod, pangingilin ng mga pista, mga kaarawan. Yan ang kautusan ni Moises na iniutos ng Diyos para sa buong Israel. Hindi ka naman Israelita, ba't mo susundin yan? And in the first place, hindi na kautusan ni Moises ang gaganapin natin ngayon. Dapat ngayon, kautusan na ni Kristo. Bakit? Dahil pag kautusan na ni Moises ang susundin mo sa panahong ito, wala ka ng kaligtasan, di ka na maliligtas. Hindi na kasi sapat yung kautusan ni Moises basahin po natin. Ito. Gawa 13:39, at sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. O di po ba? Hindi ka aariing ganap pag kautusan ni Moises susundin mo. Dapat ang sundin mo yung kautusan ni Kristo. Sabi, sa pamamagitan niya, si Kristo yung tinutukoy dito kung itataas natin. Eto, basahin natin. Sa 37, datapat yung binuhay na maguli ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito'y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pamamagitan niya, ni Kristo, na binuhay na maguli ng Diyos, ang bawat nananampalataya inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan, sa mga ito naman, hindi kayo aariing ganap ng kautusan ni Moises o kung sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya alam nyo, mga kapatid, hindi po basta utos ang susundin po natin. Dapat yung utos na nakaukol sa atin, ano ba tayo? Mga hentil tayo di po ba? Na nasasakop tayo ng panahon ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang utos na para sa atin yung utos ni Kristo, kautusan ni Kristo. Di po ba? O ngayon, babalik tayo doon sa sinasabi ko, no? Bawat kautusan ng Diyos may pinag-uukulan yan. At meron siyang utos specifically sa bawat mga tao o sa mga
lugar. Actually, alam nyo, may utos ang Diyos kahit sa mga niebe. Basahin natin ha, ito. Apoy at granizo, niebe at singaw, unos ng hangin na gumaganap ng kanyang salita. Tingnan nyo mga kapatid. Kahit apoy may utos ang Diyos sa apoy gumaganap ng kalooban ng Diyos. Pati nga sa niebe, pati nga singaw. 'Di ba? Maging ang unos ng hangin, kayang utusan ng Diyos 'yan. Kaya may utos ang Diyos sa bawat mga bagay na kanyang nilikha. Di po ba? Meron nga pati sa alon 'di ba? Ito basahin natin. Ito, basahin natin sa Job 38 at 11. At aking sinabi, hanggang dito ay darating ka, ngunit hindi ka na lalagpas, at dito'y titigil ang iyong mga palalong alon. Tignan nyo mga kapatid, maging sa maging sa alon, merong utos ang Diyos. O hanggang dyan ka lang huwag kang lalagpas. Kaya kapag nakita nyo na ang alon ay lumagpas na sa dalampasigan, no, ang ibig sabihin nun, tsunami. Yun, utos din ng Diyos yun. Kaya nagkakaroon ng mga ganyang disaster kapag pinayagan na ng Diyos. No? Kaya alam nyo mga kapatid, ganyan ka makapangyarihan ang Diyos na ipinapakilala ng Biblia. And again, going back, meron pong utos ang Diyos sa bawat bagay na kanyang nilikha. At alam nyo mga kapatid, may utos ang Diyos sa kanyang mangangaral. At kung ito ay tapat, no? Pag-usapan natin mga kapatid yung tapat, Bakit? Kasi marami na ngayon tayong nakita hindi tapat na mangangaral 'di ba? Pero pag tapat ang isang mangangaral, no? Merong utos ang Diyos specifically sa isang tapat na mangangaral na pwede palang hindi niya sundin. No, mga kapatid? Pwede pala na hindi niya gawin yung iniutos sa kanya. At pag hindi niya ginawa yun, hindi naman siya magkakasala kung hindi niya ginawa. Teka, parang biblical ba yung sinasabi mo, kapatid? Pwede niyo pong sabihin, teka, ganyan ba talaga sa Biblia? Kasi ang alam ko, ganito, basahin natin. Ayan. Unang Juan 3 at 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ano ito sa English? Basahin po natin. Whoever committed sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Ayan, no mga kapatid? So sin is because you transgressed the law. Sabi sa Tagalog, basahin po natin, ang sino mang gumagawa ng kasalanan, sumasalangsang sa kautusan. Ang kasalanan ay, yun yung definition ng kasalanan, pagsalangsang sa kautusan. So pag sinasalangsang mo pala yung kautusan, nagkakasala ka. Pero sa paksa po natin mga kapatid, kahit hindi sundin ito ng mangangaral ng Diyos, iniutos ng Diyos sa kanya, hindi siya nagkakasala. Teka, paano yan? Ibig ba sabihin, sin-proof yung mangangaral na tinutukoy mo dyan? Kasi kahit inutusan siya na sundin yung inutusan siya, kahit hindi niya sundin yung iniutos sa kanya, hindi siya nagkakasala 'Di ba? Parang yata, may something diyan sa sinasabi mo na yan, kapatid. 'Di ba? Pwedeng ganun yung maisip nyo, no, mga kapatid? Bibigyan ko po kayo ng ng palaisipan, no, mga kapatid. Natatandaan niyo po ba si Jonas? No? Sabi ng Diyos kay Jonas, pumunta ka sa Ninive. Bakit? Kasi gugunawin ko na. Yung kasalanan nila dumating sa akin. Basahin nga natin yan mga kapatid. Ito. Jonas 1:1. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon at
humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasalanan ay umabot sa harap ko. Ayan. Ano po ginawa ni Jonas, mga kapatid? Sabi ng Diyos sa kanya, bumangon ka, pumunta ka sa Ninive. Ano nangyari? Tuloy natin. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. At siya'y lumusong sa Jope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy nagbayad siya ng upa niyaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ayan. So si Jonas po pala, mga kapatid, ay hindi sumunod sa utos ng Diyos. No? Sabi sa kanya ng Diyos, pumunta ka sa Ninive. Pero instead na pumunta sa Ninive, ang ginawa ni Jonas ay pumunta sa Tarsis. No? Ayan, siguro alam niyo na yung storya po ni Jonas, mga kapatid. Hindi niya sinunod yung utos ng Diyos eh. Pero kung babasahin mo yung buong Jonas, mga kapatid, may mababasa po ba kayo doon na sinabi na, at nagkasala si Jonas dahil hindi niya sinunod ang utos ng Diyos? No? Meron po ba kayong mababasa na nagkasala si Jonas nung hindi niya sinunod yung utos sa kanya? Diba? Meron po ba kayong mababasa sa buong Biblia na si Jonas, hindi niya sinunod yung utos ng Diyos sa kanya na pumunta sa Ninive, ay nagkasala si Jonas? Oh, don't get me wrong, mga kapatid, baka sabihin nyo, ayan tinuturo mo na si Jonas ay hindi nagkasala. Again, sabi ko po sa inyo, bibigyan ko po kayo ng palaisipan. Di po ba? Pag-isipan niyo pong mabuti kasi we're talking about Bible, di po ba? Dito sa Brad Rob channel, again, we're talking about the Bible. And kung Biblia pag-uusapan, mga kapatid, meron po ba kayong mababasa na si Jonas ay nagkasala dahil hindi niya sinunod yung iniutos ng Diyos sa kanya? Ayan. Sige, mga kapatid, pag-isipan niyo po yung mabuti and please give me your comments naman. Diba? Yung comment about dito sa topic natin, ayan, pwede niyo po kayo i-post yung mga comments niyo po dyan. And ano po ba yung sagot niyo, mga kapatid? Meron po ba kayong alam na talata sa Biblia na magpapatunay na nagkasala si Jonas nung hindi siya tumuloy sa Ninive at pumunta sa Tarsis? Nagkasala po ba si Jonas? Meron po ba kayong ganong mababasa, mga kapatid? Ayan, comment down below. Tignan natin yan, mga kapatid. Sa susunod po na podcast, tignan nga natin kung ano po yung inyong mga sagot o ang inyong mga opinion tungkol sa bagay na yan. Kasi ako, nagbabasa ako sabi ko, parang wala akong mabasa na ganon, no? Actually, alam nyo, meron ngang itinuro ang kapatid na Eli, sabi niya, napakadakilang propeta ni Jonas Bakit? Ikaw ba naman, i-mention ka ng Panginoong Kristo? 'Di ba? Anong sabi doon? Basahin natin Ito. 12:41. Magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninive na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas, at narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Kinikilala o ina-acknowledge pala ng Panginoong Hesukristo ang kadakilaan ni Jonas. Si Jonas ay isang dakilang propeta. Kaya nung sabi niya, tatayo ang Ninive kasama ng lahing ito. Hahatulan sila sa paghuhukom. Bakit? Nagsisi sila nung nangaral si Jonas Sinasabi ko sa inyo, dito sa panahon niya, nung panahon na yon, merong lalong dakila kaysa kay Jonas. Bakit? Tinutukan niya yung sarili niya Ibig sabihin, mas dakila siya kaysa kay Jonas. Anong ibig sabihin? Dakila si Jonas. Tama po ba yan, mga kapatid? Dakila si Jonas ayon sa Panginoong Kristo. Pero, wala kang mababasa
no? Kung babasahin niyo po siguro yung pangyayari na nangyari kay Jonas, may mga bagay ka pa nga doon na makikita na, bakit ganito si Jonas? Natatandaan niyo po yung pinag-aralan natin nung nakaraan, 'di ba? Kahit si Jonas meron siyang mga pananalita noon, na sabi niya sa Diyos, gusto ko mamatay na lang, 'di ba? Meron siyang ganung patayin mo na lang ako, sabi niya sa Diyos. 'Di ba? Pero nung nangangaral na ang Panginoong Kristo, ang tawag niya kay Jonas, dakila, no? Dito'y lalong may dakila kaysa kay Jonas. Ano ibig sabihin? Dakila si Jonas. Kaya lang, nung sa panahon na nangangaral siya, merong mas lalong dakila doon sa panahon niya. 'Di ba? O ngayon, again mga kapatid, kung meron po kayong alam na nakasulat sa Biblia na si Jonas ay nagkasala, just comment down below. Tignan natin yan sa susunod. Kung meron po kayong maipapakitang talata sa Biblia na ikinapagkasala ni Jonas yung ginawa niya na pagtakas niya sa Tarsis. Ayan. Sige mga kapatid. Siguro medyo humahaba na tayo, no? Umpisahan natin itong ating paksa mga kapatid. Ang utos sa isang tapat na mangangaral ng Diyos. Mangangaral ito ng Diyos na maaaring hindi niya ganapin, ngunit hindi niya ikapagkakasala ayon sa Biblia. Kaya alam niyo mga kapatid, huwag tayo basta palahatol. No po? Huwag tayong basta palahatol sa nakikita lang natin. Ang sabi sa Biblia ng ating Panginoong Jesucristo, ganito. Ayan. 7:24 ng Juan. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Yan ang nakasulat po sa Biblia, mga kapatid. Kaya tayo, huwag tayong basta-basta hatol ng hatol sa anyo. Ayan, masama yan. Pagka nakita mo na ganito yung nangyari, ayan, makasalanan yan. Parang yung mga Pariseo, no? Sabi nila sa bulag, eto basahin natin. Juan 9:24. Dahil dito'y tinawag nilang bilang ikalawa ang taong naging bulag at sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos, nalalaman naming makasalanan ang taong ito. Tungkol to sa Panginoong Kristo, no? Sabi nila, magpasalamat ka sa Diyos kasi pinagaling ng Panginoong Kristo yung bulag Sabi nila dun sa bulag, magpasalamat ka sa Diyos, wag yan sa tao na yan, luwalhatiin mo ang Diyos. No? Parang no? Parang banal na banal no? Dapat sa Diyos tayo. Direct to God tayo. Sa Diyos tayo. May mga ganyan no? Luwalhatiin mo ang Diyos. Alam namin, makasalanan yan. Si Soriano, makasalanan yan. Kasi ganito mga pinagagawa niyan. Diba? Ganun ng no? Ano sabi ng nung bulag? Sumagot nga siya, kung siya'y makasalanan, hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, bagamat ako'y naging bulag, ngayoy nakakakita ako. Ngayon, ganda ng sagot nung bulag Sige na, sabihin nyo ng makasalanan yan. Madami kayong mga ipupukol na mga mali na pinaggagawa niyan. Makasalanan na. Tanggap ko na. Makasalanan na yan. Ano ngayon kung makasalanan yan? Isa lang bagay ang alam ko. Bulag ako dati. Dati sumasamba ako sa Diyos-Diyosan. Dati hindi ko alam ang mga palatuntunan ng Diyos na masama pala na ikaw ay gagawa, ipapakita mo sa camera. Dati, akala ko mali na magalit ka sa masama. Bawal magalit ang akala ko dati. Bulag ako dati. Yung mata ko, ang nakikita, mga hindi tama Isang bagay ang alam ko. Bulag ako dati. Ngayon, nakakakita na ako. Alam ko na kung ano ang nasa Biblia.
Alam ko na kung ano ang kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil dito sa sinasabing yung makasalanan, natuto akong magbasa ng Biblia at natutunan ko Biblia. O kayo, mga matutuwid kayo. No? Kayo na ang magagaling. Parang sinabi ni parang yung sinabi ni ano no, ni KDR. Kayo na ang banal, kayo na, ikaw ang matuwid, ikaw na. 'Di ba? Na ano na rin siya, napupuno na rin siya. O di ikaw ang banal at matuwid at magaling at etc. Basta kami mag-MCGI cares. O lalo ka nang mali yung ginagawa mo. sabi ng bulag, kung makasalanan siya, hindi ko alam yun eh. Hindi ko kasi alam eh, mga kapatid. Marami tayong hindi alam eh, na nangyari, no? Nang ang kapatid na Ellie ay umalis sa Pilipinas. Actually, alam nyo, kahit nung nandito lang sa Pilipinas, marami tayong hindi alam eh. Mga personal na bagay na ginawa niya. Mga bagay na sila lang ang nakakaalam, yung mga malalapit sa kanya. Hindi natin alam yun eh. Di po ba? Lalo na, nung pumunta sa Brazil, lalong hindi natin alam kung ano mga nangyari doon. Very limited lang ang peripheral o view na nakikita natin, no? Ang alam lang natin, mga kapatid, nung panahon na yun, kung ano yung ina-announce sa atin sa mga pagkakatipon, yung ibinabalita sa atin ng mga kapatid na nakasama nila. Very limited. Hindi natin alam eh. Ako, mga kapatid, hindi ko mapapangako sa inyo na alam kong buong buo at maipapaliwanag ko sa inyong buong buo kung ano man ang nangyari at ginawa ng kapatid na Ellie sa Brazil. Hindi ko po alam yun eh. Pero ang masasabi ko po sa inyo, isang bagay ang alam ko. Dati rin akong bulag. Pero awa at tulong ng Diyos, nakakita rin ako. No? Nung mga bagay na hindi nakita ng maraming matutuwid, no, nagtutuwid-tuwiran. Nakita ko yung katuwiran ng Diyos sa Biblia, nakita ko yung aral ng Diyos na ipinangaral ng kapatid na Ellie, nakita ko yung mga hiwaga na nakasulat sa Bibliang natago. Di ba? Kaya alam nyo, tama yung kinakanta natin dati. Ito ay natago ng malaong araw, kaya tao'y nangaligaw. Ihayag sa lahat na pagpilitan ang kaligtasan ng tanan. 'Di ba? Yan ang ganda nung kinakanta natin eh, no? Ito'y natago ng malaong araw, kaya mga tao naligaw. Oh, tama 'yon, ano? Ngayon hindi na nila makanta yung ano eh. Susunod eh. Ihayag sa lahat na pagpilitan. Hindi na nila ihayag eh. No? Ang ihahayag na lang nila ay gumawa na lang tayo ng mabuti at mag-MCGI cares. Yan na lang ang kanilang gagawin. Di ba? Kaya nga sabi niya, o kayo na, ikaw, mabuti kayo na, basta kami. Ang gagawin natin, MCGI cares. O, pakinggan niya. Sige na, ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamabait, ikaw ang pinakabanal, ikaw ang di sige, pagpatuloy mo. Kaya pala trabaho mo ganyan. Dahil ikaw ang pinakabanal, ikaw ang pinakamabait, yan ang trabaho mo. Kami naman, kami ang pinakamasama para sa'yo, o di sige, ang gagawin natin, MCGI cares. O di po ba? Basta sila gagawin nila MCGI cares. Ganun po ba mga kapatid ang ano? Ganun po ba? Hindi. Ihayag sa lahat, pagpilitan. Yan ang nakita natin na ginagawa ng kapatid na Ellie. Hindi po ba? Tapos sasabihin pa ng iba, hindi ikayan, mangangaral na sa Diyos. Sino pa ang mangangaral na sa Diyos? Kung hindi ganyan, nakita mo na, walang tigil sa pangangaral. Kayo ang mangangaral na sa Diyos? Kayo na sinisiraan ng Biblia? Diba? Kayo na duda sa Diyos at kayo ngayon ang magpapaliwanag ng utos ng Diyos. Diba? Sabi pa nila, ang halal ika ay hindi yan bawal. Niloko lang tayo ika ni Soriano para ika yung kanyang HOC ay mabili.
Para bang iginawa ni kapatid na Eli na ituro yung halal para yung HOC niya ay mabenta. For your information, mga kapatid, wala pa ang HOC, itinuturo na po ang halal sa amin. No? Ako po ay nadoktrinahan 1999. Wala pa pong HOC noon. Wala pang Best House of Chicken noon. At natatandaan ko, nung time na yon hindi pa rin po bawal ang Jollibee. Kumakain pa rin po kami ng Jollibee noon. Alam nyo kung bakit naging bawal lang po yung Jollibee? Kasi meron pong mga kapatid na nagsabi sa kapatid na Eli na, kapatid na Eli, doon po sa aming store, nakita ko po na ito po yung nagsusupply sa kanila. Ito pong supplier na ito, kilala po ito bilang supplier ng halal product. Ayan. So kaya ang ginawa ng kapatid na Eli, nag-imbestiga. So ano ngayon ang nangyari? Ang sabi, may mga, kasi alam nyo mga kapatid, ang fast food po, usually, for example, lalo na pag kilalang mga fast food like Jollibee, McDonald's, usually magkakapareho po yan ng supplier. Iisa lang yung supplier nila, no? Supplier ng patatas nila para sa kanilang french fries. Ngayon, meron namang mga nagfa-franchise, no? Merong mga nagfa-franchise. Usually, of course, I think, no, although hindi po ako super or expert sa bagay na ito, no, pero as much as I understand kung ano po yung naintindihan ko is that may mga franchise ng Jollibee na hindi naman sa parehong lugar kumukuha ng stock nila o ng kanilang ano, pero hindi ko alam meron sigurong yang mga batas ano. So ganon na nangyari. So, as time goes by, dahil nga ang halal ay, bakit ba? Kasi, ang halal po mga kapatid, no po, para po sa inyong kaalaman, yan po ay, according sa mga Muslim, para sa kanila, hindi sila pwedeng kumain ng hindi halal na pagkain. Na karne, lalo na po pagkarne. Bakit? Para sa kanila kasi, ang malinis na pagkain ay yung halal. No? Yung merong tatak na halal. Meron mga procedure po yan kung paano po yung pagkatay. At isa po sa procedure ng halal, mga kapatid, ay yung pagkakinatay po yung isang hayop, kailangan i-cite yung pangalan ni Allah, no? Eto, basahin po natin itong isang artikulo. Ayan, what is halal? Ayan, so medically reviewed by, si Zilka Sheikh MD. Ayan, ito po ay nakasulat dito. Halal refers to food allowed under Islamic law. So, yun naman po talaga, no? Kahit tanungin niyo po ang mga Muslim natin na kababayan, halal is meaning under the law of Islam or Islamic law, allowed, no? Yan ang ibig sabihin ng halal, allowed. Bakit naging allowed yan sa kanila? Ayan. While foods that aren't allowed are called haram, ayan, so yun namang hindi pwede, dalawa kasi yan pwede nilang kainin at hindi pwedeng kainin. Ang pwede po nilang kainin is yung halal. Ang hindi nila pwedeng kainin ay yung haram. No? With so many diverse cultures around the world, it's important to offer a variety of food options that cater to different dietary needs, such as including halal food on your menu or at your next event. Being considerate of these needs helps make sure everyone feels included. Ayan. So, sabi niya dito sa kanyang article, sa iba't ibang mga culture, sa iba't ibang lugar, iba't iba rin ang dapat mong i-cater na mga tao. No? So, para makater mo rin yung mga kapatid o mga kababayan na Muslim, dapat you also include, no,
or maging considerate ka na yung iyong produkto ay kasama doon yung halal para kasama din sila sa makikater mo. Yun ang ibig sabihin niya dito. Halal isn't just about what food you eat, but also how animals are treated during butchering. Ayan. So kaya pala nagiging halal ang isang hayop o isang pagkain, particular na yung baka, yung karne ng hayop, ay kung papaano po siya kinatay or binutcher, no? Pinatay or kinatay. The process requires minimal suffering for the animal. And reciting God's name as the animal is sacrificed. Ayan. Yan pala ang meaning po ng halal, mga kapatid, no? The process, dapat, kapag kakatayin na yung hayop na papatayin, dapat minimal lang yung suffering niya. Hindi siya yung katulad nung iba na bubugbugin yung hayop para bago patayin, bubugbugin. So maghihirap yung hayop. Hindi po ganun yung gagawin. Dapat very minimal lang. Mamaya, makikita niyo po dito kung paano yung paraan, ano? And sabi niya dito, and reciting God's name. Ano? Sabi dito, and reciting God's name as the animal is sacrificed. No? Sinasacrifice. Yung pagpatay dun sa hayop na yon, that means sacrificing it. When you kill that animal, it is being sacrificed by reciting God's name. Ayan. Kaninong pangalan kaya ng Diyos ang babanggitin nila dito? 'Di ba? Ayan. O, ituloy natin. It's also important to remember that Islamic scholars may have varying opinions on halal. Ayan. Sila din pala, no, yung mga Islamic scholar, magkakaiba din yung opinion nila in terms of halal, no? Some Muslims extend halal and haram beyond food, avoiding certain alcohol-based products such as perfumes or soaps made from lard. In the US, it can be hard to identify products that might not be halal. For instance, some perfumes contain pork byproducts, and certain desserts might include alcohol. So, yung halal pala, hindi lang siya limit dun sa pagkain ng karne, no? Merong mga Muslim na para sa kanila, itinuturing din nila o para sa kanila meron din pati yung mga dessert, no, yung mga matamis na kinakain pagkatapos kumain o kaya yung mga perfume o mga sabon. Ayan. Natatandaan ko po nung nung dinoktrinahan po ako dati tungkol diyan sa halal na 'yan. Kasama po 'yan doon sa naisip namin nung dinodoktrinahan kami. Sabi namin, paano 'yon? 'Di ba? Yung betchin may halal, nakalagay halal, 'di ba? Yung biskwit may halal din. 'Di ba? Makikita mo ngayon may mga products nakalagay halal din eh. Ibig ba sabihin nun, bawal po namin gamitin 'yon, no? So sa doktrina naman sa atin mga kapatid, malinaw naman po ang sinabi ng kapatid na Eli. Kung ano man ang pagkain na kakainin mong karne, no, particularly na yung beef, yung chicken, no, kung kumakain man kayo ng lamb, no, yan ang mga kinakatay na allowed na kainin ng mga Muslim. Pero wala kayong makikita na pork na halal. Bakit? Para sa Muslim kasi hindi sila kumakain ng pork. No po? O ngayon, tuloy natin. History of halal. Halal foods guideline comes from the three main sources. Ayan. So merong tatlong pinanggagalingan ang aral ng halal. Ano yon? The first is the Quran. Ayan, so yung parang Bible ng mga Muslim. Which gives clear rules about what is allowed or forbidden. Ayan. The second is hadiths, which are stories and teachings from the life of the Prophet Muhammad. Yan. So yung Quran na parang pinaka-Bible po nila, nandun yung parang
mga kautusan nila, nakalagay doon kung ano yung dapat kainin at hindi dapat kainin. At ganun din yung hadiths, nandun naman nakasulat yung story ng Prophet Muhammad. So doon din nila, yun yung parang pinaka-source nila. Kung tatanungin mo sila, what is halal about? Ano pa? The third source is the rulings of Islamic scholars who use their knowledge of the Quran and hadiths to decide what is considered halal. Ayun. So, tatlo, no? Quran, yung hadiths, at alin yon? Yung rulings of Islamic scholars. Ano yon? Yung knowledge ng mga scholars ng Islam about sa Quran and sa hadiths, dahil doon sa knowledge nila na yon, doon sila nagbe-base kung ano yung i-decide nila kung alin ang halal at hindi. So kung papansinin ninyo, mainly, ang halal, yan ay decision ng mga Muslim dahil para sa kanila, yan ay legal. Ayan. So sana maliwanag po yan, ano mga kapatid? So, in the US, there wasn't always a focus on meeting the dietary needs of different cultures. But now, many larger cities offer a wide variety of halal products to serve the growing Muslim population. You can even find apps and databases that help you locate halal foods and restaurants nearby. Ayan. So dahil sa US daw, napapansin nila na lumalaki na rin ang community ng mga Muslim. So to offer a wide variety, no, para makater nila yung mas maraming mga magiging customer nila, ginagawa na rin nila na sinicertify nila as halal yung kanilang mga restaurants. Ayan. So, ang purpose ng mga restaurant, ay hindi religious. Ang purpose ng restaurant, para maakit nila ang mas maraming customer. Kasi, kung hindi nila halimbawa, hindi nila gagawing certified na halal yung kanilang pagkain o yung inihahain nila doon, pag merong mga Muslim, pagka marami na yung Muslim doon sa community na yon, kabawasan sa kanilang customer. So, ang ginagawa ngayon ng mga maraming mga restaurant para mas makaakit sila ng maraming mga customer and to cater to variety of needs ng mga customer, merong mga restaurant na nag-o-offer na rin sila ng halal products. Ayan. So, ganyan po ang nangyayari ngayon, mga kapatid. O ngayon, tuloy natin. So, sabi dito, halal versus kosher. Some compare halal dietary rules to kosher dietary laws since they have some similarities. But there are also key differences. Both Muslim and Jews avoid eating pork and blood, and they both allow cattle, but kosher rules are usually stricter, especially when it comes to how animals are butchered, how food is prepared, and who can eat it. Example, Muslims can eat kosher meat, but many Jewish people, especially those who are Orthodox, do not consider halal meat to be kosher. So yung kosher naman ay para sa mga Jews, no? Yung mga Jews ngayon na mga Jewish people. There are similarities sa kanila, no? Pero may differences din. Like for example, sabi nila yung Jewish people daw ay hindi kumakain ng halal, pero yung mga Muslim pwede silang kumain ng kosher. Ayan. Jewish law also requires only a trained Jewish man to perform the butchering. So medyo mas mahigpit ang kosher. Bakit? Sa kosher, hindi pwede kahit sino mag-butcher ng animal. Dapat yung trained Jewish man lang yung pwede. So mas strict sila. Compare sa halal, dapat ma-meet mo lang yung parang specific na standard nila. Although there are other similarities and differences between kosher and halal, the main common ground is the focus on how animals are treated during butchering and the types of meat allowed in their diets. Ayan. So they focus more on kung paano pinatay
no, yung pamamaraan ng pagpatay or pagkatay doon sa meat. Ayan. So dito naman nakalagay dito, what are halal foods? Halal foods must not contain any ingredient from haram sources. You must also use utensils and equipment that haven't come into contact with haram substances. Once you follow these rules, the following food and drink products can be considered halal. So ayun pala, no, mga kapatid, napakaselan pala ng halal, no? Bakit? Kapag yung ipangkakatay mo dun sa isang animal ay let's say nasagi, no? For example, magkakatay ka ng manok o kaya ng baka o ng tupa, eh yung pangkatay mo ay nasagi sa pork, hindi na pwedeng gamitin. No? Hindi siya dapat nag-come into contact with haram substances, yung mga hindi dapat hindi allowed sa mga Muslim. So, ganun siya kaselan. Ngayon, what are the halal foods? Ito yon: seafood, including fish, bread products, pastry items such as frostings, dessert, including cakes and pastries, cereals, including breakfast, organic and natural, rice, pasta, dairy products such as drink, mixes, and whipped toppings, milk, as long as it's from a halal source. So, kahit gatas pala, pwede. Pero dapat yung source niya halal. Yan. Cheese and cheese products, ice cream, eggs, coffee mixes and tea blends, seasonings, fruits, both fresh and dried, juices, honey, syrups, jams and jellies, legumes, nuts, peanut butter, pizzas as long as it has halal meats and vegetables, vegetables both frozen and fresh, processed potatoes such as french fries, sauces and dressings, soups and soup bases, tofu, halal deli meats. Ayan. So, ano naman daw yung haram? Ito. Haram foods include pork and animals that hunt with fangs and or claws, such as lions or falcons. Alcohol is also haram, and drinking it is forbidden in Islam. While some Muslims avoid pork lard, and alcohol, and consider that enough to follow halal rules, others believe that the meat must also be butchered according to Islamic guidelines. It's important to check labels for any haram ingredients. Here's a general list of haram foods. Ayan, ito yung mga haram, bawal kainin. Pork and its byproducts, including gelatin, lipase, pepsin, meat from animals not butchered according to Islamic dietary law, alcohol and foods prepared with alcohol, such as rum cake, foods with pure or artificial vanilla extract, as vanilla is made with alcohol. Ayan, so yung palang vanilla made with alcohol din, no? Foods with blood or blood byproducts, such as blood pudding, foods made with whey prepared with non-microbial enzyme, rennet, animal shortening, monoglycerides, and deglycerides from an animal source. Sodium stearoyl, lactylite, and L-lecithin. Ayan. So, how is halal meat product? Ito na, mga kapatid. Islamic law requires that animals you intend to eat be butchered in a specific way to meet halal standards. Ayan. So, meron talagang standard, no? Pagka sinabing halal, merong specific na pamamaraan kung paano siya kakatayin. Muslim consider halal butchering one of the more humane methods in the meat industry, and it's the only method they accept. So yun lang yung method na tinatanggap nila pag sila ay kakatay, no? And they consider it is the most humane method
no? In the meat industry, yun daw yung pinaka-acceptable for them. The person tasked with butchering must ensure the animal is from an allowed category. Alive at the time. So pagka kakatay na, dapat buhay pa, hindi yung patay na tsaka palang kakatayin. Parang yung double dead, no, o yung namatay na sa sarili. Patay na, doon palang kakatayin. Hindi po ganon. And killed with a sharp knife in a single stroke. And dapat matulis din yung pangkakatay para isang stroke mo lang. Hindi mahihirapan. Yun yung sinasabi kanina na dapat hindi mahirapan yung kakatayin na animal. A Muslim must carry out the slaughter while saying Allah's name. Yun pala yung pangalan ng Diyos na babanggitin nila kapag pinapatay nila yung hayop. Ano yun? Muslim must carry out the slaughter while saying Allah's name. No? And you must store and process halal meat separately from non-halal products and avoid using equipment that process non-halal animals such as pork. The process focuses on easing the animal's suffering by offering it water and keeping it out of sight from other animals before butchering. Ayan. So parang consideration nila dun sa animal na kakatayin, dapat hindi siya kasama dun sa mga kakatayin na para hindi ma-stress yung mga makakakita na, uy, may pinapatay doon na nakauri natin. No? Parang yung mga hayop, pagpapatay na. Kasi alam nyo, ang mga hayop, alam nila pagpapatayin yan sila eh. No, pagkakatayin na sila, alam nila yan. So para less stress, ilalayo mo sila, yung mga kakatayin. Hindi mo ipapakita na kinakatay mo yung kasamahan nila. Bakit? Kasi pagka nai-stress po ang hayop, actually, maging ang mga tao, nagre-release po ang katawan natin ng adrenaline. No? Yun yung tinatawag na adrenaline rush. No? Parang pagka halimbawa may sunog, 'di ba? Kung papansinin niyo, bakit ang tao pagka nagkasunog biglang lumalakas? Yung hindi mo kayang buhatin, bigla mong kaya nang buhatin eh. 'Di ba? Dahil yung sa adrenaline na nasa dugo mo kapag ka nai-stress ka na o naaano ka ng pangangailangan, nadala ng pangangailangan, yung dugo mo nagkakaroon ng adrenaline. At yun ay nagiging poisonous o nagiging lason sa atin pag kinain natin yun. No po? Kaya yun ang ginagawa po nila para hindi ma-stress yung hayop, isang one single stroke lang. Kaya dapat matulis yung ipangkakatay. So, yan ang mga palatuntunan, mga kapatid, ng pag-process o pagkatay sa halal meat. No? Hindi na natin iisa-isahin yung mga ibang produkto kasi ang alam lang naman natin, ang itinuro ng kapatid na Eli sa atin, ano po yun? Dapat ay yung mga karne, no? Yung karne na kakainin mo, dapat hindi halal. Bakit? Kasi ang halal pala, bago katayin po, no po, yung meat o yung karne, kailangan, sumusunod siya doon sa standard ng mga Muslim. Na ano yun? Na dapat yung hayop bago patayin, no? Dapat yan ay buhay nung panahon na papatayin. Tapos yung mga equipments niyan, malinis, hindi nasagi sa mga haram na pagkain nila. And including sa ritual, yung pagbanggit mo sa pangalan ng Diyos ng mga Muslim. Na sino? Si Allah. Ayan. So anong ibig pong sabihin? Ibig sabihin, kasama sa ritual ng pagkatay ng halal na karne, alin yun? Yung pagbanggit sa pangalan ng ibang Diyos. Alam nyo mga kapatid, ang pagbanggit sa pangalan ng ibang Diyos, ayaw ng Diyos yun eh. Basahin natin ha. Ayun. Exodo 23 at 13. Eto. At lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan. At huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang Diyos o marinig man
sa inyong bibig. Ayan. Kaya alam nyo, ang mga lingkod ng Diyos, ayaw niya na yung kanyang mga lingkod babanggit kahit pangalan ng ibang mga Diyos. 'Di ba, no, mga kapatid? Kaya yung pa lang sa pagbanggit ng pangalan ng Diyos, meron na tayong hint diyan na hindi pala kalooban ng Diyos yan, ano? Paano kaya pagka yung isang hayop ay pinapatay, babanggitin yung pangalan ng ibang Diyos? Ayan. So, ano kaya ang mangyayari? Yan kaya ay kalooban ng Diyos, mga kapatid? Sa tingin niyo po? Kasi according sa mga nag-research kung ano yung halal, yun pala ang ibig sabihin ng halal. Yun ay bagay na ritual bago katayin ang isang hayop. Ayan. Mga kapatid, medyo mahaba po ito, no? At siguro sa susunod na pagkakataon ay pag-usapan po natin kung ano ang ibig sabihin at ituloy po natin itong paksa natin. Hindi ko pala naumpisahan. Ayan. Hindi ko pala naumpisahan. Pero sa tingin ko masyado na tayong humahaba. At siguro naman po ay may naintindihan na po kayo. Siguro sa susunod ituloy po natin itong dinidiscuss natin. At pag-usapan po natin itong ating paksa sa susunod pong pagkakataon. Ngayon, yung usapin tungkol sa halal na yan, medyo mahaba-haba pa po yan. Ngayon, binigyan ko lang po kayo ng idea dahil according pala sa definition ng halal, yan pala ay kinatay. No? Kinatay ng ayon sa allowed na standard ng mga Muslim. O ngayon, sige nga mga kapatid, medyo kasi nagiging usapin ngayon yan lately, no? Yung usapin tungkol sa halal. Meron pang ang binanggit si kapatid na JR nung nakaraan na nagpagulo lalo dun sa isipin ng mga kapatid. Ano yun? According daw sa pagre-research, may nakahanda na daw si kapatid na Eli na paksa tungkol dyan at ililift na daw. Ayan, so ewan ko po mga kapatid, siguro sa susunod, ituloy po natin ito mga kapatid at pag-usapan po natin ang iba pang mga bagay na nakapaligid po sa bagay na ito. Pansamantala, hanggang dito muna po mga kapatid at salamat po sa Diyos. Sa susunod pong pagkakataon, ituloy po natin ang pagtuklas at pag-uusap sa Biblia ng mga bagay na katuwiran ng Diyos at ng utos ng Diyos. Salamat po sa Diyos mga kapatid, sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Magandang araw po sa inyong lahat.